Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Tisoy ng Southern Leyte. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang isa sa mga karanasan ko kasama ang nakilala kong albularyong tawagin na lamang nating Mang Isok. Dekada 90. Lumayas ako sa bahay namin dahil sa palagi akong sinasaktan ng aking ama. Sa tuwing nalalasing siya o kaya naman ay nagkakamali ako at hindi nasunod ang gusto niya. Bata pa lamang talaga ay hindi na maganda ang relasyon naming dalawa ng aking ama noon. Palagi na lamang mainit ang ulo niya sa akin. Kulang na lamang ay kitila niya ako ng buhay. Sa mga panahong pinagbuhatan niya ako ng kamay. Nung nag-edad nga ako ng 16 ay doon na ako naglakas ng loob na maglayas. Nagpalaboy-laboy sa lansangan, nagbabaka sakali na makahanap ng trabahong mapapasukan. Kahit anong trabaho ay kaya kong pasukin basta't malagyan lamang ng laman ng tiyan ko. Iba't ibang pagsubok ang aking napagdaanan nang nasa lansangan ako kasama ang nakilala ko at naging kaibigang si Dante. Noon ngang mapadpad kami sa isang baryo, ay may nakita kaming matandang nahihirapang magbitbit ng gamit nitong akay-akay noon. Nagkasundo kaming dalawa ni Dante na tulungan ito, kaya't patakbo na kaming lumapit sa matandang lalaking may bandanang panyo sa ulo. Kulay itim ang panyong yon at may nakaukit na iba't ibang letra. Pero hindi ko naman maintindihan kung ano ang ibig sabihin nun. Manong, tulungan na po namin kayo magbitbit ng mga dalahin nyo. Saglit na huminto ang matanda at hinarap kami nito. Kakaibang itsura ng matanda. Dahil sa purong puti na ang buhok nitong may kahabaan. Idagdag pang halos umabot na sa dibdib ang bigote nitong kulay puti. At marami rin siyang suot na mga borloloy sa katawan. Naaakalain mong naglalako ng mga anik-anik sa katawan. Yun bang gaya ng mga pulseras, kwintas at iba pang kagamitan. Medyo weirdo din ang kinikilos nito at nakabusangot ang pagmumuka. Pero maya-maya lang ay bigla na lamang itong bumungisngis. Kaya naman bagya kaming napaatas ni Dante. Sa pag-aakalang nababaliw ng matandang akala may ermitanyo. Mukhang baliw yata yung matanda ah. Umalis na tayo dito. Bulong sa akin ni Dante nun. Oo, teka. Saan kayo pupunta? Ang akala ko ba itutulungan niya ako magbuhat nitong mga kagamitan ko? Ano po? Nagulat lang po kami. Pero tutulungan ka po namin. Hindi ba Dante? Natataranta at kinakabahan kong tugon. At sunod-sunod na kinakalabit ang balikat ng kaibigan ko nun. Oo, tutulungan ka po namin. Tama po. Agarang tugon naman ng kaibigan ko. At nagtutulakan pa kami kung sino ang unang lalapit sa matandang yon. Dahil sa nagtutulakan pa kami ay susuray ng lumapit sa amin ng matanda at binigay ang 2 buhat-buhat na bayong. Matapos maibigay, sinabihan niya kaming dalian ng sumunod sa kanya. Pambihira naman Kung alam ko lang na ganito kabigat ang bitbit niyang bayong, hindi na sana ako pumayag pang magbuhat. Rinig kong reklamo ni Dante na halatang hirap na hirap itong buhatin ng bayong na yon. Huwag ka na magreklamo pa dyan. Dalihan mo na lang maglakad. Saway ko sa kaibigan dahil naiwan na naman kami ng matandang pasuray-suray maglakad. Dinaig pa kami sa bilis ng kanyang paglalakad. Halos lakad-takbo na nga ang ginawa ko, mahabol lamang ang matandang yon. Sinabihan ko pa itong magdahan-dahan lamang dahil napakabilis niya talaga. Babata niyo pa pero mareklamo na kayo. Abay, bilis-bilisan niyo maglakad at huwag na magreklamo pa. Loko-loko talaga itong matandang to. Ang akala niya ata nakikipaglokohan tayo. Muling bulong sa akin ni Dante matapos niyang marinig ang sinabi ng matandang yon. Narinig ko ang mga sinasabi mo, bata. Huwag kang magkakamaling pag-usapan ako.
Dahil kahit na malayo ka ba sa akin ay nadidinig kita. Anya ng matanda na siyang ikinagulat naming magkaibigan noon. Nagkatinginan pa kami ni Dante na para bang iisa lamang ang nasa isipan namin. Magsasalita pa sana ang kaibigan ko pero umiling-iling ako. Bilang pagpapahiwatig na wag na siyang magingay pa. Dahil baka mamaya ay magalit pa sa amin ang matandang yon. Nagmadaling sumunod na lamang kami sa matanda. Makaraan ng ilang minutong paglalakad sa loob ng baryong yon ay huminto kami sa nag-iisang bahay malapit sa malaking sapa na tinatawag ng karamihang suba. Eto na po ba yung bahay niyo, Tatang? Tanong ko sa matanda. Ngumisi lamang ito at nagsabing ilapag na raw namin sa maliit na balkonahe ang dala naming bayong. Ano ho ba yung laman nito at napakabigat? Tanong ni Dante. Huwag mo nang alamin, bata. Ay siya, sandali lang at ikukuha ko kayo ng makakain at maiinom na rin. Habang hinihintay naming lumabas ng bahay ang matandang yon, inilibot ko ang aking paningin sa bakuran. Maliit lamang ang bahay nito. Yari sa tabla ang dingding at sahig. Pawid naman ang bubungan. Nakita kong malawak rin ang bakuran. Sa gilid ng bahay ay may mga pananim na mais at kamoting kahoy at iba't ibang gulay. Sa totoo lang, unang tingin ko pa lamang sa bahay nito ay magaan ang presensyang nararamdaman ko. Kahit na dulo ng baryo na yata yon ay wala akong nakikitang kapitbahay, ay mukhang hindi naman nakakatakot tumira doon. Sariwa ang hangin, malinis ang ilog tabang. Maya-maya pa ay may natanaw akong lalaki sa tawid ng sapa. Nakatayo lamang yon habang nakatingin sa gawin namin. At sa palagay ko ay mukhang hindi naman tatawid yon. Isang minuto mahigit na kasi itong nakatayo sa kabilang sapa na yon kahit sigurado akong hindi ito tatawid. Ano kayang ginagawa niya? Tanong ko sa isipan ko at hindi inaalis ang tingin sa lalaking yon. Sa katagalan ng pagtitig ko dito ay nakaramdam ako ng hilo at panlalabo ng paningin. Sumikip rin ang dibdib ko at para bang nahihirapan akong makahinga. Kung hindi pa ako tinapik ng matandang tinulungan namin ni Dante, hindi pa aayos ang pakiramdam ko. Iho, kanina pa kita tinatawag. Hindi ka naman nakikinig. Nakangiting wika sa akin ng matanda nun. Inaya na akong pumasok sa loob ng bahay. Tatang, kilala mo ba yung... Hindi ko na naituloy pa ang sasabihin. Dahil nung tingnan ko ang lalaki sa tawid ng sapa, ay wala na yun sa kinatatayuan. Teka, nasaan na kaya yun? Sino bang tinitingnan mo dyan, iho? Halina, pumasok ka na sa loob ng bahay at magdidilim na. Wala ho. Sige ho. Susunod na po ako. Pagsisinungaling ko na lamang at agad nang sumunod sa matanda. Pagkapasok ko ay nakita kong kumakain na si Dante. Nakangisi pa ito nang lingunin ako. Tagal mo namang sumunod, Tisoy. Kaya nauna na lang akong kumain. Gutom na kasi ako eh. Wika pa ng kaibigan ko at sunod-sunod nang sumubo ng pagkain nun. Hoy, grabe ka. Magdahan-dahan ka naman sa pagkain. Nakakahiya yung ginagawa mo. Nung magagawa ko, Tisoy? Sa gutom na talaga ako eh. Pakapalan na lang to ng muka. Saka na ako mahihiya kay Mang Isok kapag tapos na akong kumain. Napapailing na lamang ako sa naging sagot ni Dante. Umupo na sa harapan ng mesa. Nang matapos na kaming kumain, ay tinanong ako ng matandang nagpakilalang si Manong Isok kung saan kami nakatira. Sabay pa kaming nagkatinginan ni Dante at hindi alam ang isasagot. Ano po kasi, sa lansangan lang po kami natutulog. Sa lansangan? Abay, bakit? Wala ba kayong mga magulang? Mayroon naman po, kaso Manong, naglayas po ako sa bahay namin eh.
Ilang buwan na rin yung nakalipas. Tinanong niya ako kung bakit umano ako naglayas. At dahil sa ayaw kong magsinungaling kaya sinabi ko na ang mga naranasan ko sa kamay ng aking ama. Ipinakita ko pa sa kanya ang mga bakas ng peklat sanhi ng sobrang pambubugbog sa akin nun. Hindi kasi tumitigil ang aking ama sa pananakit hanggat hindi ako magtanda sugat-sugat sa katawan at walang dugong lumatay sa balat ko. Matapos ko yung ipakita sa matanda ay narinig ko siyang napapalatak. Nambalingan niya si Dante at tinanong kung ano naman ang rason nito kung bakit naglayas. Isa-isa ring isinalaysay ni Dante ang buong pangyari. Gaya ko, pinagmalupitan na rin si Dante. Yun nga lang ang kaibahan ay amain niya ang taong nagmamalupit sa kanya. Kung gusto nyo, dito na lamang kayo sa bahay ko. Dito, walang sino man ang makakapanakit sa inyo. Poprotektahan ko kayo hanggat nabubuhay ako. Talaga ho? Halos magkasabay pang bulalas naming dalawa ni Dante nun. Saglit akong natigilan matapos ko yung maibulalas. Dahil sa parang baliktad yata. Sa nakikita ko kasi ay parang mas kami pa yata ang poprotekta sa matanda. Gawa ng uugod-ugod na ito at mukhang lasinggero pa. Paano ba naman kasi? Kanina ko pa nalalanghap ang amoy ng alak na umaalingasaw mula sa matanda. Isa pa, parang isang pitik lang yata sa kanya. Titilapon na kaagad. Alam niyo, Manong Isok, masaya naman po kami sa sinabi niyong poprotektahan mo kami ng kaibigan ko hanggat nabubuhay ka. Kaso, huwag niyo sana ikakasama ng loob ah. Pero kasi mukhang malabo po yata yung sinasabi niyo. Base kasi sa nakikita ko, parang isang pitik lang tatalsik na kayo eh. Nanlaki ang mga mata ko nang walang prenong sinabi yun ni Dante sa matanda. Loko-loko talaga tong kaibigan ko. Akalain mo ba namang sasabihin niya yon? Hindi man lang siya nag-iisip. Walang preno talagang bunganga nito kung bumuka nun. Natawa naman ang matandang si Manong Isok at sinabihan ng kaibigan kong wag raw niyang maliitin ang katawan at kakayahan ni Mang Isok. Dahil kahit na matanda na ito, ay kayang-kaya pa rin itong itumba ang kalabaw gamit ang lakas nito. Natawa naman si Dante sa sinabi ng matanda at halatang hindi siya naniniwala dito. Maging ako man, palihim na ring natawa dahil hindi rin ako kumbinsidong kaya ni Manong Isok magpatumba ng kalabaw. Siguro kung uutusan niyang lumubog ang kalabaw, maniniwala pa ako. Pero yung itutumba niya ito gamit yung lakas niya, baka siya pang itumba ng kalabaw. Naniwala lamang ako sa mga sinasabi ni Mang Isok mga kagiliw. Noong sabihin niyang isa umano siyang uri ng mambabarang. Ipinakita niya pa sa aming isa-isa ang mga halamang gamot na nakasabit sa isang silid na pinasukan namin noon. Hindi ko maiwasang humanga nang makita ko ang iba't ibang klase ng pangontra sa aswang at sa mga masasamang elemento at nilalang. May mga bote rin ng langis na gawa sa walang matang niyog at ibinuro yun sa lupa ng 7 taon. Ayon pa kay Manong Isok, tuwing Semana Santa niya lang umano ginagawa yon. Kaya't napakahalaga at napaka-epektibong pampagaling at pangontra yun sa aswang. Lason na matanda at iba't ibang klase ng sakit na tanging ang mga masasamang nilalang lamang ang siyang may gawa. Teka, kung puting albularyo o mambabarang po kayo, ang ibig sabihin ba meron ding itim na albularyo o mambabarang? Tanong ko sa kanya. Tumango si Manong Isok at nagwikang may mga itim na albularyo rin. At ang mga yun ay mga tiwalag. May mga alagang aswang ang itim na albularyo. At yun ang inuutusan nila para pumatay sa mga taong kinakagalitan nila. Nanggagamot rin naman ng mga itimang albularyo. Subalit kapag napapagaling na nila ang taong ginagamot, ay binibigyan nila ito ng ibang sakit.
Nang sa ganon ay babalik at babalik sa kanila ang taong yon. Lalagyan din nila ng marka sa katawan ng mga taong nagpapagamot. Nang sa ganon ay madali lang nilang matunton ang bahay nito at mabigyan ng sakit sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin. Ang buong akala ng mga taong nagpapagamot sa itimang albularyo ay napapagaling sila. Ang hindi nila alam ay unti-unti na palang kinukuha o hinihigop ang lakas nila ng alagang aswang ng mga itimang albularyo. Hindi sila naiiba sa mga mambabarang o mangkukulam. Ang lamang-lamang nila ay mas mataas ang kanilang antas kaysa sa mga nabanggit ko. Dahil kaya nilang sumamba sa Panginoon at magkunwaring banal at kaya rin nilang sumamba sa demonyo. Paliwanag ng albularyo. Manghang-manga ako matapos marinig ang sinabi ni Mang Isok. Hindi ko na malayan na agaw na pala ng albularyo ang atensyon ko na yon. Manong, pwede niyo po ba akong turuan manggamot? Tanong ko sa kanya. Seryosong tumingin sa akin ang albularyo at sinabing, hindi madali ang papasukin ko. Kung gusto ko mano maging isang manggagamot ay pag-isipan ko raw muna maigi. Aniya, gagawin niya muna akong alalay at utusan para malaman ko kung ano ang mga gawain ng isang albularyo. Kapag nag-edad na umano ako ng 18 ay doon na ako mag-isip kung itutuloy ko pa ba ang sinasabi ko sa kanya. Kailangan buo ang pasya mo kapag gusto mong maging isang albularyo. Dahil sa oras na pinasok mo ng mundong ginagalawan ko, hindi ka na pwedeng umatras. Wika ng albularyo. Dagdag pa nitong saad, bago ako maging isang ganap na albularyo, ay kailangan kong malagpasan ng pagdidibosyon. At hindi madali ang bawat araw na pagdadaanan ko bago matapos sa mga araw na yan. Kaya't kailangan buo ang desisyon ko noon. Dahil sa oras na hindi ko matapos ang araw ng pagdidibosyon, dalawa lamang ang kahahantungan ko. Kung hindi ako mababaliw, tiyak kaluluwa ko ang magiging kabayaran. Alam niyo na po kung anong ibig sabihin nun. Sunod-sunod na napalunok ako ng laway matapos marinig ang sinabi ng albularyo. Sa paglipas ng mga araw ay naging utosan na nga ako ni Manong Isok. Bawat iniutos niya sa akin ay tinatandaan ko at lahat ng mga halamang gamot ay kinakabisado ko. Masaya ako sa tuwing nakikita kong may napapagaling na taong may sakit si Manong Isok. Ewan ko ba, hindi ko alam kung bakit gano'n ang nararamdaman ko. Samantalang ni minsan naman ay hindi sumagi sa aking isipan noon na magka-interes ako sa panggagamot. Hoy, sigurado ka ba talaga sa gagawin mo, Tisoy? Gusto mo maging isang manggagamot? Tanong ni Dante. Isang hapon na maglakad kami pauwi sa bahay ni Manong Isok. Napabuga ako ng hininga bago tumango. Sinabi ko sa kanyang hindi ko alam kung bakit interesado akong pasukin ang mundong ginagalawan ni Manong Isok. Simula nang marinig ko ang kinuwento ni Manong Isok patungkol sa dalawang uri ng albularyo, ay hindi na maalis-alis sa aking isipan ang tungkol doon. Hindi ka ba natatakot, Tisoy? Alam mo kasi, marami akong naririnig tungkol sa mga albularyo na yan. Kadalasan raw, aswang yung mga nakakalaban nila. Hindi ka ba natatakot sa ganun? Hindi. Sa mga naranasan ko sa kamay ng aking ama, naging manhid na yung katawan ko. Kaya wala na akong kinatatakutan pa. Ako'y natatakot para sa iyo eh. Baka kasi mamaya hindi mo makayanan yung mga pagsubok na sinasabi ni Manong Isok. Sagot ng kaibigan ko. Wala ka bang tiwala sa akin? Hindi naman sa ganun, Tisoy. Kaya lang kung may tiwala ka sa akin, panoorin, supportahan mo na lang ako. Balang araw, magiging isa rin akong albularyo. Ilang minuto na kaming naglalakad sa masukal na daan nang makarinig ako ng mahinang kaluskusan sa paligid.
Sinabayan noon na malalakas na hangin na para bang merong hindi pang karaniwang nilalang ang palihim na nagmamasid sa amin. Ilang saglit pa ay nakarinig na ako ng mahinang huni ng wakwak na aakalain mong tunog ng pato. Sandali akong tumingala at iginala ang paningin sa mga sangang nadadaanan namin noon. May nakita akong ibong nagpapalipat-lipat sa sanga at para bang sinusundan kami nito. Mabilis na akong hinatak ni Dante at sinabihang bilisan na naming maglakad dahil pakiramdam niya ay merong aswang na nakasunod sa amin. Bilisan mo maglakad, Tisoy. Baka malapa tayo niyan. Sige ka, hindi ka na magiging isang albularyo sa oras na mapatay ka niyan. Nakaramdam ako ng kaba matapos marinig ang huning yon. Batid ko kasing isa yung aswang. Dahil bukod sa huning naririnig namin ay may kakaibang ingay rin akong narinig at tila ba nakasunod lamang sa amin yon. Yun bang parang huni ng isang ibong alimukon. Nung hahatake na ako ni Dante ay sinabihan ko siyang huwag matakot. Dahil ang sabi sa akin ni Mang Isok, sa oras na maramdaman ng aswang na natatakot ka, paniguradong susundan ka nito ng susundan hanggang sa makakuha na ito ng tiyempo para biktimahin ka. Huwag ka matakot. Hayaan mo siyang sumunod. Sigurado naman akong sa oras na maramdaman ng aswang na yun na hindi tayo matatakot. Aatras din yan. Makikita mo. Napansin kong takot na takot ang kaibigan ko. Pero pinipigilan lamang nito ang sarili. Habang naglalakad ay paulit-ulit kong sinabi sa kanyang wala siyang dapat katakutan. Mukhang nakalimutan niya yata kung kanino kami nanunuluyan noon. Sa oras na may mangyari sa ating masama, natitiyak akong hindi titigil si Mang Isok hanggat hindi niya mapapatay ang aswang na yan. Kaya huwag kang mabahala, Dante. Hindi tayo gagalawin ng aswang na yan. Makalipas pang ilang sandaling paglalakad, tama nga ang hinala ko. Nung abot tanaw na namin ang bahay ni Manong Isok, ay hindi na namin narinig ang huni ng wakwak. Napahinga ng malalim si Dante at pinunasan ng pawis nitong butil-butil na tumatagaktak nun. Anak ng mga... Saan kayo galing at bakit may marka kayo ng aswang? Bungad na tanong sa amin ni Manong Isok nung mapagbuksan niya kami ng pintuan. Pasado 5:00 mahigit pa lamang ng hapong yon. Pero kung titingnan ay aakalain mong 6:00 mahigit na. Bago pa kami pinapasok ni Manong Isok, pinaghubad niya kami ng damit at pinaiwan sa labas ng bahay. Kalahating oras pang lumipas, nagulat na lamang kami nang may nagsisisigaw sa labas ng bahay. Boses yon ng isang lalaki. Sa pag-aakalang isa yon sa mga pasyente ng matanda. Kagad akong sumilip sa bintana at inalam kung sino ang nagtawag sa pangalan ni Manong Isok. Sa pagsilip ko ng bintana, gayon na lamang ang hilakbot ko nang makita ko ang isang matandang may nagbabagang mga mata. Gaya ni Manong Isok ay marami din itong suot-suot na burloloy sa katawan at may bandana sa ulo. Isok, lumabas ka riyan! Harapin mo ako! Kung ayaw mong kitilan ko ng buhay ang batang sinasanay mo para maging isa sa mga disipulo mo! Sigaw nito. Ilang araw na kitang palihim na sinusubaybayan, Isok. Hindi ako papayag na lalamangan mo na naman ako sa ikalawang pagkakataon. Sa kakamasid ko, ay hindi ko na namalayang nasa likuran ko na pala si Manong Isok noon. Nagulat na lamang ako nang sabihin niya sa akin na wag nang sumilip sa bintana. Dito lang kayo. Wag kayong lumabas ano man ang mangyari. Maliwanag ba? Matapos nito maisuot sa ulo ang panyong may nakaukit na Latin. Hindi pa man kami makasagot ay nagmadali nang maglakad palabas ng pintuan si Manong Isok. Pagkalabas niya ng pintuan, laking gulat ko nang sa walang ano-ano ay bigla na lamang may lumagapak na malaking nilalang
na may mahabang pangil. Kaya naman muli ay sumilip ako sa bintana. Maliwanag naman ng gabing yon dahil papausbong na ang buwan sa kalangitan. Kinilabutan ako gawa ng nakakatakot pagmasdan ang wangis ng nilalang na yon. Marahan yung gumapang papalapit sa matandang nasa labas ng bakuran habang nagpapakawala ng nakakapangilabot na hangil. Walang hiya ka talaga, Usmeng. Kahit kailan na hindi mo kayang tanggapin sa sarili mong pantay-pantay lang tayo. Ano bang ikinaiinggit mo sa akin, ha? Bulyaw ni Manong Isok. Napagalaman kong isang itimang albularyo ang matandang tinatawag na Usmeng. Kaya pala kakaibang nararamdaman ko sa matanda. Sa unang tingin pa lang, hindi gaya ni Manong Isok na noong una ko siyang nakita. Maaliwalas at magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Galit na binulyawan ng albularyong si Usmeng ang albularyong si Manong Isok. Sinabihan nitong kahit kailan ay hindi sila magiging pantay dahil mas mataas ang kaalaman niya kesa kay Manong Isok noon. Noon pa man, napakapakialamero mo na, Isok. Lahat ng ginagawa ko ay pinapakialaman mo. Dapat sa'yo'y mamatay bago mo pa man maisalin sa disipulo mo ang lahat ng kaalaman mo. Sambit ng itimang albularyo at sinenyasan ng alaga nitong aswang. Kagad namang sumugod ang nilalang kay Manong Isok para yung pusa sa bilis ng pagtakbo papunta sa kanya. Nakita kong bumuka-buka ang bibig ni Manong at inihip yun sa kamay. Pagkatapos ay hinintay niya lang ang paglapit sa kanya ng nilalang. Pagkalapit nito, ay agad na hinawakan niya yon sa buhok at binira. Sabay pinagsasapak sa dibdib nun. Pagkatalsik ng nilalang ay si Manong Isok naman ang sumugod dito. Gulat na gulat ako nang makita ko kung gaano kamabilis tumakbo ang puting albularyo. Sa bilis nga ng mga ikinikilos niya ay hindi mo siya mapagkakamalang uugod-ugod na nun. Lakas laban sa lakas, bilis laban sa bilis, ang palitan sa pagitan ng aswang at ng puting albularyo. Tapatan ng dalawa sa paglalaban at walang gustong magpatalo nun. Nang sipatin ko naman ang itimang albularyo, nakita ko itong nakaupo sa lupa ng D4 at nag-uusal na mga kataga. Tapos ay nagpapalipad hangin. Sa bawat pagpapalipad hangin niya ay nakita kong napapaatras si Manong Isok at may panakanakang pagbulwak ng dugo sa bibig niya, na para bang may malakas na sumapak sa kanyang nilalang na hindi nakikita. Nung makita kong napahawak sa dibdib si Manong Isok, kasabay ng pagluhod sa lupa at dumuranan ng dugo, hindi ko maiwasang makaramdam ng awa dito. Naloko na, Dante. Mukhang naiisahan si Manong Isok nung matandang nakalaban niya. Ginamit niya yung aswang para kalabanin si Manong Isok. Nang sa ganun ay makagawa siya ng pagpaparusa dito. Ang gagawin ko? Kating-kati na mga pa akong lumabas para tulungan ng albularyo. Pero sa tuwing naaalala ko ang sinasabi niyang huwag kaming lumabas ng bahay, ay hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Anong gagawin ko? Hindi pwedeng hayaan ko lang si Manong nakalabanin yung dalawang kampo ng demonyong yon. Napakatuso talaga ng Usmeng na yun, no? Ginawa niyang pain yung aswang para magawa niya yung binabalak niya kay Manong Isok. Rinig kong wika ni Dante. Tisoy, gumawa ka ng paraan. Tingnan mo, mapapatay na ata si Manong Isok eh. Hindi pwedeng tutunganga ka lang riyan. Hindi ba't gusto mo maging isang albularyo balang araw? Ito na yung pagkakataon mong patunayan kay Manong na karapat-dapat kang turuan niya maging isang albularyo. Mahabang wika ni Dante nun. Anong gagawin ko, Dante? Ano pa nga ba? Lumabas ka ng bahay. Tulungan mo si Manong. Alam nga namang tutunganga ka lang riyan. Saan na tayo pupunta sa oras na mapatay nung aswang si Manong? Magiging palaboy na naman ulit tayo niyan. Lintik na Danting to. Kala ko pa naman nag-aalala siya kay Manong. Yun pala nag-aalala siyang magiging palaboy ulit kami sa oras na mapatay tong si Manong.
Hoy! Kilos na tisoy! Untag niya pa. Kahit na natataranta at hindi ko alam ang gagawin ko ng mga sandaling yon, mabilis na akong naglakad papalapit sa pintuan. Bago pa man ako makalabas, ay nakita ko ang karit na nakatusok sa likuran ng pintuan na yon. Kinuha ko yon, mabilis nang lumabas. Pagkalabas ko ay sumalubong sa akin ang napakalakas na hanging nakakapanindig balahibo. Humahampas din sa akin ang napakabahong amoy na hindi ko masasabi kung anong klaseng among yon. Halo-halo kasi. Parang amoy nabubulok na laman o amoy patay ng daga na ilang araw nang naburo. Nawala ang takot na nararamdaman ko nang makita kong pinagkakalmot na ng nilalang si Manong Isok. Noong itatarak na sana nito ang matutulis na kuko sa dibdib ng matanda, kumaripas na ako ng takbo at walang takot na ikinawit ko sa kamay ng aswang ang karit na hawak-hawak ko nun. Sabay hinatak ko yun ng mabilis, dahilan ng malakas na pag-atungal nito at pagsirit ng dugo mula sa pinagkawitan ko ng karit. Gulat na gulat naman si Manong Isok, pero bago pa man siya makapagsalita ay sumigaw na ako. Manong, ako na po yung bahala sa aswang na to. Puntahan mo na yung huwad ng albularyo para matigil niya yung pagriritual na ginagawa niya. Mabilis nang bumangon ng matanda. Tumakbo papunta sa huwad ng albularyo. Hindi ko na nakita ang mga sumunod na ginawa ng albularyo dahil naging abala na ako sa pakikipaglaban sa nilalang. Hataw lamang ako ng hataw sa karit na bitbit ko at wala akong pakialam kung saan man tatamaan ang nilalang na yon. Sa tuwing umaaktong kakalmutin niya ako o dadambahin niya ako ay mabilis ko nang ikinakawit sa kamay niya ang karit. Sabay hatak ng malakas hanggang sa magsusugat na ang braso nito. Hayop ka! Hindi ako natatakot sa'yo. Kahit na magdala ka pa ng sangkaterbang mga kalahi mo. Bumagsak ito sa lupa. Gumagapang na lamang habang walang tigil sa pag-atungal. Sos, sisiw na sisiw lang pala kayo. Kala ko pa naman ang lalakas ng mga nilalang kayo. Pagmamayabang ko pang wika noong tuluyan nang bumagsak ito sa lupa at naghihingalo. Nagulat at napaaray ako nang biglang may bumatok sa ulo ko. Nang lingunin ko yon para makita ko kung sino. Si Manong Isok pala yon. Bit-bit ang isang putol na kamay ng huwad na albularyo. Tigil-tigilan mo yung pagyayabang mo, ha? Baka mamaya magtawag pa ng mga kalahi ang aswang na yan. Pagpira-pirasuin ka pa dyan at gawing hapunan. Kagad akong napaatras na makita ko ang brasong bitbit ni Manong nun. Muli na naman akong nakaramdam ng takot at tila nabahagang buntot ko. Hindi niya na ako hinintay pang magtanong tungkol sa bitbit niyang braso. Sinabi niya na sa aking hindi niya pinatay ang huwad na albularyong nakalaban niya. Bagkos ay pinutulan niya lamang ito ng kaliwang braso at binaklasan ng mga kakayahan sa kaliwa at sa kanan. Mamumuhay na umano yon bilang isang ordinaryong tao dahil wala na yung tangan sa katawan. Inilibing niya sa likuran ng bahay ang bangkay ng aswang, kasabay ang braso ng huwad ng albularyong pinutol niya. Marami siyang mga inalay na orasyon sa pinaglibingan ng nilalang, nang sa gayon umano ay hindi matunton ng mga kalahi nito ang pinaglilibingan ng bangkay. Isa pa, para hindi na muling mabuhay pang aswang at maging isang amaranig nun. Matapos ng gabing yun, nagpasalamat sa akin si Manong Isok. Anya, baka patay na umano siya kung hindi ako naglakas ng loob na tulungan ito at kung hindi ko sinuway ang bilin niya. Dahil sa ipinakita kong katabangan ay tuluyan na nga akong ginawang disipulo ni Manong. Hindi naman ako nagsisi na pinasok ko ang mundo ng mga albularyo. Dahil sa masaya ako at nakakatulong ako sa mga taong may sakit na hindi kayang pagalingin ng mga natural na panggagamot. Laking pasasalamat ko rin kay Manong Isok dahil binigyan niya ako ng pagkakataong patunayan sa sarili
na kaya ko rin maging isang puting albularyo. Simula nga nang baklasan niya ng kakayahan ng albularyong si Usming, ay wala nang nagtangka pang kumalaban sa kanyang mga itimang albularyo.